Andito tayo ngayon sa San Bartolome de Novaliches Parish sa Diocese of Novaliches para i-interview si Father John Harvey Bagos. Sino siya at paano niyan ay pagtagpi ang kanyang pagiging cook at ang kanyang pag-ibig para sa bayan? Well, malalaman nyo ngayon dito sa episode ng Mama's Boys. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. So, welcome, Father Harvey, di ba? Yun ang palayaw niyo, Father Harvey. No? Salamat sa pagpayag na mag-interview ngayon. Pwede kayo mag-hi muna sa ating mga manonood. Hi, hello sa lahat ng mga kamamas boys dyan. So, welcome din dito sa San Bartolome de Novaliches, dito sa Diocese of Novaliches. Di ba? Oh, Diocese of Novaliches. Actually, this is also my home diocese. Siguro, Father, ano ang point of convergence natin? I think the point of convergence was also 2021. Gusto ko lang malaman ng mga viewers natin na 2021, nagsisimula pa lang ako as a content creator. Mga May or June yan ng 2021. Alam na ng mga manonood minsan kung ano yung kwento ko. Pero I had this one content na sinabi ko, okay, gagawin ko ay, may nakita ko, uy, may isang pare na, na nagti-TikTok, na ito yung parang haharap, tapos pag tatalikod, biglang naka-vestments na. And then parang pagtalikod, hindi na ulit naka-vestments. Something like that. Tapos sabi ko, ay, perfect. Pwede yan na, pwedeng gawan ko ng content. At ano ang nangyari? Nangyari was, ginawan ko ng stitch. At yung pag-stitch na yun, stinitch ko as if na nagsisimula na yung misa, nasaan si Father? Aba, nagtitiktok pa sa kanyang kwarto. And then lo and behold, it was Father Harvey. Yeah. No? Well, I assumed na kilala ko ni Father Harvey din naman ng time na yun. Pero gusto mo ikwento naman ng iyong perspective sa nangyaring gano'n, Father Harvey? Actually, tapos na yung first mass na nagbukas na ang simbahan. So that's Easter Sunday. And the joy in my heart ay talagang tara, simba kayo, magsimba na tayo kasi bukas ng simbahan, pwede nang pumunta. Sabi ko pagkatapos ng misa, subukan ko nga yun, sikat na sikat yun nung panahon na yun eh. Kakatapos lang ng pandemic, no? Yung My Heart Whims, no? Sabi ko, Tapos nung nakita ko, sabi ko, uy, tapos na misa nun. Bago ko kinreate at ni-record yung video na yan. And the rest is history. Kasi mas lalo kong naintindihan, tiga-parokya pala ng Good Shepherd si Romar and everything. And I know him and the family ay parishioner pala namin. Pero alam mo yun, parang it was also a humbling moment for me as a budding social media content creator during that time. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung mga do's and don'ts noong time na yon, na parang ano yung mga pwede at hindi pwede. And siguro kung ipoproseso lang natin years and years after, it was also a learning and humbling point for me na dapat sa content, nagpapaalam ka. Diba? Na gagamit ka ng mga content na ibang tao. So, salamat doon. Kasi naging point of convergence and I guess the rest is history. Nagkita na tayo. Although hindi tayo masyado nagkikita, pero nung parokyano ako pa, before ako lumipat sa Bukidnon, naririnig kita mag-homily. Tapos, nung bagong pari ka, would you believe, I also attended your first few masses. Yung sa street mass namin sa Fairlane during that time. Siguro, yun na lang muna, Father. Parang gusto kitang kausapin. Ano yung vocation story mo? Yun siguro yung saan nagsimula yung kilig moments mo para kay Lord? I bet nagpapatuloy pa rin ngayon. Well, actually, nagsimula ang lahat. Ako yung typical na bata na nainggit sa classmate ko kasi
magaling magdasal ng rosaryo. Okay. And then it leads me to para bang regular na magsimba araw-araw. Ano ba yung level ng galing? Yung galing, yung parang pagkabisado mo na yung lahat ng dasal, no? Okay. Our Father, Hail Mary, Glory be. Nung bata ko, parang grade 3 ay doon nagsisimula na parang, ang galing naman Saan ito. po kayo nag-grade 3? Sa public school sa Quezon City. No, actually, ang original parish ko ay sa Resurrection of Our Lord Parish sa Cubao, Diocese of Cubao. Okay. Pero eventually ay napagpatuloy ko lang yung pagiging sakrista ko dito sa Camarin, sa Our Lady of Lourdes Parish. No? Pero nagsimula yun sa unang paanyaya ng isang matanda na nakakakita sa akin everyday na nagsisimba ko regularly. Sabi niya, gusto mo magsakristan? Sabi niya, sagot ko, sutana mo. And magkano ba sutana during that time? Siguro mga ano lang dati, siguro 400, 300 kasi mura lang naman doon nung panahon natin na that's 1997, parang ganyan. I can remember kasi kahit si Archbishop Sok bumisita sa amin, ang tawag pa sa kanya Monsignor Sok ng EDSA. So parang yun yung mga unang memories ko na doon ako unang na-involved. Doon ako unang naging parang may spark sa akin, no? Na ay masarap pa lang maging pare, maganda pala magpare, no? And doon nagsimula, nagtuloy-tuloy 'yon hanggang sa lumipat na kami dito sa Diocese of Novaliches sa Camarin, sa Our Lady of Lourdes, no? Come to think of this, yung parish priest ko nung grade 4 ako is parish priest ko ngayon. Ano pangalan ng parish? Si Father Albert Delvo. And napaka ang galing na para bang doon pala unti-unting nahubog yung bokasyon ko. Actually, hindi pa ako pumasok ng seminaryo. Hindi ako nag-minor seminary. Pumasok ako after high school. After high school. So college, 16 years old. 16 years old. Okay. Saan ka pumasok nung seminary? Sa San Carlos Seminary sa Guadalupe. That's May 31, 2008 or 9, parang ganyan. So panahon. Carlista. Well, nag-aral ako doon. After ng philosophy ko ay lumipat ako ng St. Vincent. Sa De Paul House. No? Yan ay run naman ng mga Vincentian. Okay. And ang masasabi ko napakaganda nung experience ng formation. And that really nurtures my vocation. And even the mission right now, kung ano man ang mission ko na ginagawa ngayon with regards sa parish, with regards sa mga kabataan, with regards to other people na nakaka-relate ko, at talagang utang na loob at pasasalamat kasi ito yung mga naging bahagi kaya kung sino si Father Harvey ngayon. Delikado pala magkaroon ng mga magagaling na prayer leader, no? Di ba? Kasi kung may magaling na prayer leader, yung sense of competition Well, I guess yun yung human nature din di ba? Na yun yung nag-udyok sa'yo na mas mapaisip. So, not all competition is bad, di ba? Galing na. And then yun yung nag-lead sa'yo. Actually, naiinggit nung high school ako, bago pa ako pumasok, naiinggit ako kasi may mga kabataan na magaling magturo. Katikista ba? Okay. May tawag sa atin volunteer catechist. Alright. And yun dun mas lumalim. Sabi ko, parang mas gusto ko pang matuto ng maraming bagay. Something that I can share sa mga bata. So how did you learn? Napapasok ako sa formation ng mga volunteer catechists na nagtuturo, and eventually nag-lead sa akin para magpumasok ng seminaryo para mag-exam. So parang let's talk about this process. Ano yung naging process yung parang of course nagkaroon ka ng discernment period na parang okay, I'll try to answer this exam lalo nung 16 years old ka. Ano po yung napagdaanan niyo ng time na yan? Well, meron rin kasing doubt noon. Na baka hindi ako makapasa, hindi ko kaya yung may exam. Ka siguro noon. Wala naman. Wala. Pero during that time, para bang last part ako ng purification bago pumasok, tumakbo rin akong SK chairman. Kaya lang nadaya ako. Hindi, natalo lang ako. Okay. Pero na-purify sa akin na hindi lang pala yun yung
yung point na gusto kong maging kilala ng tao. Kundi something that I can give myself para sa iba. And yun yung nagpa-push sa akin para subukan yung panibagong risk. After nung unang tawag sa akin ng isang matanda na lektor na sabi gusto magsakristan, another risk is to enter the seminary formation. Kaya dapat, Father, maghahanap tayo ngayon ng mga posibleng mag-sponsor ng altar servers clothes. Kasi malaking bagay din yan. Di ba parang I guess you were driven not just by yung curiosity but also by gratitude for the people na nandun, na nagpakita ng mga parang mapapansin mo ba sino yung mga taong gumabay sa'yo? May mga, so yung parish priest, sinabi nyo, pati yung nag-sponsor ng sutana, no? Siguro marami rin kasi mga katekista, yung mga simpleng katekista na naging teacher ko, mas maraming mga gumabay sa akin, tumulong. Ito mga leader laiko ng parokya na nakilakbay sa amin, no? Sa iba't ibang mga apostolate, sa iba't ibang mga communities na pinag-expose namin. Kasi I was parang trained sa Vincentian Way, kaya merong encounter ng mission. So first time ko nag-mission sa Mindanao, no? Saan sa Mindanao? Sa Ozamis, sa may Sinakaban. Ano ito, mga IPs? Hindi naman, pero meron silang community sa taas. How many months? 1 month, no? And that's a life-changing. Na para bang akala mo, meron pala sa simbahan din cultural na parang may pagkakaiba-iba. Kapag Bisaya, sila lang ang nakakaintindihan. Pero alam mo, yung way na yon to encounter yung Vincentian Popular Mission, it's para bang eye-opener for me to embracing the culture is appreciating also our faith. What do you mean by it? Ano yung Vincentian Popular? Ayan yung experience, yan yung program natin sa St. Vincent, na kung saan yung mga nag-aaral ng theology, may 2 semester na summer na magkukuha ng 1 buwan na exposure. So bibisita sa mga tao, makikipamuhay, magbe-blessing, magdadasal, araw-araw magmimisa, magtuturo ng katekismo, magkakasal, magkukumpil, magbibinyag. Yun, all the sacraments ay binibigay during the Vincentian Popular Mission. And masasabi ko na yan ay malaking talagang bakas, marka doon sa kung ano yung pagkapari ko ngayon. Na, well, hanggang ngayon naman, ginagamit natin yung mga natutunan nating learning na yun. And siguro, in one way or the another, marami rin talagang gumabay, tumulong. Mahalaga rin yung syempre nanay, no? Of course. Kasi siya naman ang talagang tagapagdasal natin, no? Bukod sa prayer warrior, talagang taga-push, no? Kaya nga pag ako nagsisermon, ang kinakabahan ako pag nandiyan nanay ko nakikinig sa ako. Stage fright. Pero yan, pamilya, mga kaibigan, no? Yung mga communities na tumanggap sa atin, and even the communities na minsan parang not really, parang mahirap. There is difficulty in you. Pero, I'd like to explore yung experience mo kahit na 1 month, kasi sinabi mo ang lakas ng naging impact sa'yo. Can you help us visualize what you were experiencing na masabi mong life-changing nga po talaga siya? Actually, dalawang summer. Yung una kong Vincentian Popular Mission ay Mindanao, yan yung Zamis. Pangalawa ay sa Masbate, sa Burias Island. Ang usual na ginagawa namin doon, pagkagising, magpe-prepare lang mga missionaries. Ang kasama ko kasi mga katekista, madre, seminarista, volunteer, Vincentian Popular Mission volunteers, and then yung mga locals ng lugar na yon. So ang ginagawa namin, everyday, merong tinatawag na Dialogue of Life. Survey. Magpupunta kami sa bahay-bahay. Susuyurin nyo talaga. Kukumustahin. May nabinyagan na po dito. Ano pong sino ang mga nakatira rito? Meron po bang may sakit na kailangang i-anoint? Meron po bang mga hindi pa kasal? So, yun yung ginagawa namin para
at the end, bago matapos yung popular mission, lahat ng sakramento ay maibigay doon sa isang area na minsan lang, marahil, siguro minsan lang isang taon bisitahin ng pare. Dahil sa sobrang lawak, laki, o layo ng lugar. Of course. Na, and then, ang sa akin, gusto kong sabihin, yung talagang nagpalalim sa akin yung karanasan ko na yun, yung popular mission na yun. Kasi biruin mo naman, 2 days bago kami umalis, yung foster brother ko ay nasabugan ng dinamita. My gosh. At sa ano to? Parang paano nasabugan? Parang sa fishing? Sa fishing. Sa fishing. Oo, parang may napulot siya. May napulot siyang dinamita na sisindihan niya during that time, na gabi na yon, sumabog sa mukha niya. My gosh. So talagang yung popular mission na yun, hindi ko makakalimutan kasi talagang nagpatatag siguro ng... Kamusta yung nangyari? Ano nang... Well, he passed away. Sumabog talaga. Inayos namin yung pamilya, na tinulungan namin, sinama namin hanggang sa mailibing. And eventually, bumalik na kami dito sa Manila for continuous formation. Grabing experience yun, Yeah. Yung ang tanong na, may Diyos pa ba doon? Oo. Para bang, bakit? So, paano mo sinagot? What were you going through? During that time, hindi ko rin alam ang sagot. Oo, of course. We don't know the answer. The only answer for me is the great silence of God. And even right now, yung mga ganong question ay something to be hopeless or parang nawawala ng pag-asa pero may pinangahawakan. Parang ang galing na maraming dahilan na bumitaw pero bago pa tayo bumitaw, nakahawak ang Diyos sa atin. Ang ganda. Ang ganda. Pakinote yun, Ino-note natin yan. Bago pa man tayo bumitaw, nakahawak, or hawak-hawak na tayo ni Lord. Diyos. Ang ganda. Ginagamit niyo po yun sa homily niyo? Hindi. Ngayon ko lang na-realize. Ang galing. Kasi tinanong mo sa akin kung ano yung pinakamalaking nagmarka sa akin sa pagpukasyon ko. And looking back, I think that's one of the meaningful experience. Gusto ko lang mag-backtrack ng konti as you were learning dun sa San Carlos Seminary. Ano din ba kayo? Kasi ako, high school, medyo bugoy-bugoy, yung mga, ano ba tawag doon? Sutil, mga pasaway. Hindi ka naman naging pasaway. Good boy ka ba ng batch nyo? Kami ni Reverend Paulo, si Reverend Paulo ay kasama ko sa Commission on Youth sa Diocese of Novaliches. Actually, siya ay batchmate ko. Kami yung mga tipo na model seminaryan. Palakpakan. Yung ina-awarda ng cross during the middle ng formation na you are a model seminarian. Wow. Pero malaking malaking impact rin yun na ikaw ay inaay, tinitignan, no? Pero everything changes pagpasok ko sa San Vincentian. So paano nagbago? So hindi ka na model seminarian? Hindi naman. Para bang mas lalo nating naintindihan na hindi lang pala ito sa pagiging yung pagpapakita mo na parang papakita mo na you are a good. Everybody has flaws. Yes. But I think that the beauty of formation is to really discover oneself and embracing one's weaknesses as also an opportunity for you to grow. Yeah, of course. Yung you going out of your comfort zone. And kung itatali natin yan doon sa na-experience mo na yung tungkol sa dinamita nga na, yun yung nagpa-stretch sa'yo na and the questions, no? Yeah. The questions na, where is God in this silence? Or ang ganda. Sorry very Ignatian ako, pero siguro yun yung cannonball experience mo. Cannonball experience. Pero meron ding sa San Carlos, hindi naman sa pagkasutil, hindi ako mahilig sa, I'm not really on academic. Pero ang naalala ko kasi sa San Carlos yung mga times na nasa kitchen ako, maaga. Bakit? Tumutulong magluto. Akala ko ikaw yung kumukuha ng unang pagkain doon. Actually, ang major namin ay philosophy, pero ako major ko culinary. Major in cooking, pero minor in philosophy. Nabitin ba kayo? Wait lang. Abangan mo yan sa susunod nating episode dito sa Mama's Boys. Yung mga times na nasa kitchen ako, maaga. Bakit? During that time kasi,
I was one of the perang tinuturuan ng bagong madre na lumipat sa amin na in charge sa cooking. And that's one of the fond memories sa San Carlos. Oo. So ano pala, naging, ano yan? Major in philosophy, minor in culinary art. Ay, hindi, baliktad. Major in culinary arts, minor in philosophy. Pwede pala yun. I think yung tension point sa akin is between uniformity and creativity. Ooh. And isa sa mga motto ng Vincentian, have a heart for the poor. Okay, yes. Social justice is not only about the spirit, our spirituality, but it is our duty as person and to preserve and to really nourish yung body itself. Kumbaga, kung meron talagang advocacy ngayon, it's about mental health.